Dakila namin Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa bagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Biyaya niyo, Panginoon Diyos, na kami po ay makarating dito sa inyong bahay, sambahan at dalanginan upang makisama at sama-sama pong magpasalamat sa iyo, ihandog ang isang linggo na naman parating na kami po ay maging kalugod-lugod po sa iyo. Mapaglilingkuran ka namin, maging instrumento kami ng iyong pagbabago sa buhay ng marami at ng kanilang kaligtasan makilala ang Panginoong Kristo Jesus. Panginoon, anumang aming pagkukulang, pagkakasala na inyong nasusumpungan sa oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran, nagsisisi po kami, pakalinisin ang aming puso't isipan, pang maging karapat-dapat ang aming pagsamba sa oras pong ito. Dalangin namin, pagpalain mo ang aming pag-aawitan, ang pag-aaral ng inyong salita, ang sinumang mga tatayo sa likod ng pulpitong ito, sa sinumang narito na sa loob ng bulwagang ito, pagpalain kami ng pangunawa sa iyong pangungusap, sa iyong salita, at palakasin patatagin kami sa pamamagitan po ng inyong mga mensahe, Panginoon Diyos, magmula sa mga awitin, sa aming pagbibigay, pagpalain din, at lalo-lalo po ang aming mga mangangaral na inyong pong ipinadala sa oras na ito. Puspusin na banal na Espiritu ang bawat isa, Panginoon, kayo po ang pumatubay sa amin. Ingatan ang ilang kapatid namin na nasa biyahe papunta pa lamang po, makarating nawa sila ng ligtas at maluwalhati. At ang ilang kapatid namin na nasa ospital, gagabayan niyo po sila, gagalingan, igawan niyo sa kanilang minamahal at provisyon kung mayroon mga pangangailangan, mga gastusan. Sa ilang kapatid namin na hindi namin nakasama, kaya nakakaalam ng ilang pa pong dahilan, patuloy po silang yakapin, paalalahanan po, Panginoon Diyos, at lalo po ng iyong salita. Salamat po, pagbalain niyo ang aming pag-uumpisa sa ngalan ni Kristo Jesus, pangalang dalangin. Amen! Amen! Manatili po tayo nakatayo habang paunahan tayo ni Brad Joel sa pag-aawitan. Awitin natin ang ating mga paboritong awitin ukol sa Espiritu. Amen! Magandang umaga po sa bawat isa, amen? At sa ating mga bisita ngayon. So ngayon ay aawin po tayo mga kapatid. We hope ay napaghandaan natin, no? Ang ating sarili po, puri ng Panginoon. Okay. Wait na po. Standing on the promises. Yan ating aawin. Kailangan po standing nga, no? Okay. So we did natin sabay-sabay. Ready, sing! Standing on the promises of Christ I lean. To eternal bliss, let His praises scream. Glory in the highest I shall sing. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises. Sige, sasa, lahat ng mga babae, ready, sing. Standing on the promises. Amen. Ladies and gentlemen, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ our Lord. I'm singing eternally, my love's strong Lord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Together, chorus. Standing.
kapatid, ang puso ko'y masaya. Amen? Habang ginamit natin, magkamay ng bawat isa na may kagalangan sa kanila ng mga puso. Amen. Magkamay ng bawat amen. Yan. Batiin natin. Kamusta ka? Amen? Kamusta ang buhay Kristiyan? Sa bulay ng Diyos, tayo ay maayos. Amen? Okay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ay ang pagmasdan ng kanyang kanawin. Ang Diyos ang umibig natin puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. Okay. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ay ang pagkasama kanawin. Ang Diyos ang pinupunan natin puso masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Okay, maraming salamat po. Bumubulan po bawat isa. At aawit po tayo ng isa. Amen? At habang makukulo tayo, aawit po tayo ng isa. Hilingan. Ng isang hilingan. Ay po. Halos na, kabisado naman na, no? Together with the Lord, mabuhay is G. Aking sa panginoon, ang Diyos, langit, sino mo ang magagawa mo? Ang buhay ay sa hinahanay, ito nangyari sa himig. Mapurihan ang Diyos, sundin siyang tunay. Mapurihan ang Diyos, ay magkablaan. Labing sama-sama ni Kristo, ganang sasabay lubos na. Sige, sasa. Together, mapurihan ang Diyos, sundin siyang tunay. Mapurihan ang Diyos, ay magkablaan. Labing sama-sama ni Kristo, ganang sasabay lubos. Please, Alexa. Bawat
Maraming salamat. Talagang habang tumatagal tayo mga kapatid, nakakabisado na natin yung mga awitin yan. Amen? Hindi lang makabundo lang no? Pero ano talaga eh, mas kung naman, go din sa masakot to, di ba? Pero sana bilang siya, no, nasisingit natin yung makalangit na awitin. Amen? At di natin maiwasan na sinasabi pa talaga tayo totally. So, ngayon, Pastor, ituloy mo na po ba? Or memory verse? Sige po, maraming salamat, Bro Joel. So ngayon, dumako po tayo sa ating memory verse. At pwede po mag-share kayo ng konting insights. At meron po tayo, after po nito, ay makikinig tayo ng ating lesson. So, umpisahan ko po, 1 Corinthians 16:13. Stand fast in the faith. Watch ye, stand fast in the faith. With you like men, be strong. I roll the verse 2. May magre-recite, 66 books. Gawin sa atin nyo ngayon? Sige. Gawin natin yung ating yung isang mic. Kasi yung isang mic natin. Kasi Bisa ni Master Ray. Yo. sa kanila. Di ako rin sa Yung may Di ako rin sa surprise. memory verse. May prize kasi lahat ng ano yung Ha? recite ng 66 books. Pero di ko siya mabilis maano. Kaya ko lang siyang buklatin sa. Ano yung sa pagkanta? Pagkanta. Oh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Luke, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Amen! Pagkakamit natin! Okay, namin mo sir, Brad Joel. Mabilis mo, parang nagagawag sa kaso. Roll the verse 2! Si ano na? Memory verse na, no? Tapos ka na sa recitation ng 66 books. O sige. 40 seconds. Roll the verse 2. Pakipasa ng ano? Salamat. Taas lang kami na may memory verse ha. Tapos kung may insights kayo dyan, okay na. Isaiah 41, verse 13. You're not walking alone, God is with you every step of the way. Amen. Palapakan natin. Praise the Lord. Sige pa po. The fear of Lord is the beginning of knowledge. Proverbs 1, verse 7. Amen. Palapakan natin. Sa mga susunod tayo kayo magkano ha. Nag-reset kayo. Yan. O, Shensen. Psalm 56, verse 3. I am afraid, I will whisper from you. Amen. Praise the Lord. Everyone. Next. Matthew 28, verse 20. Remember, I am always with you until the end. Amen. Praise the Lord. Next. John 14, verse 8. If God is all you have, you have all you need. Wow. Praise the Lord. Ang paalala ng salita ng Diyos. Sunod po. John 46, second the way, the truth, and the life. Amen. Praise the Lord. Sunod pa po. Sunod pa po. Yan. Good morning. Umabot pa kayo sa ating memory verse. Bakante pa sa harap, mga kapatid. Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga kapatid. Ayan. Deuteronomy chapter 11, verse 7. Blessing if you obey the commandments of the Lord your God.
which I command you this day. Amen. Praise the Lord. Apa po natin? Ayan. Sister Vilma. Ephesians 6:8, fight your battle through prayer and win your battle through faith. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, palakpakan po natin. Ekspresyon ng ating kagalakan. Amen. Sino ba po? Si Chloe. Our youngest. Maria. Ayan na. Next time na lang, next time. Jeremiah 17:7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asay sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sino ba po? Sige, lapit na lang konti. Ay, dito pa. Sige, sige dyan. Verse 8, it is better to trust in is the Lord than to put confidence in man. Lalo mabuti mangalang sa Panginoon kaysa magalak ng tiwala sa tao. Amen. Palakpakan po natin. Sino ba po? Di ba, lapit na lang. Kahit bisita na pwede. Kung may kabisado kayong salita ng Diyos. Sa Psalms 119, di ba? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Maiging itago ang salita ng Diyos sa ating puso. Okay, dito na po, Brother Jig, sa harap. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only beloved Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Romans 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Next na po, Sister Lisa. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit is the Lord, this is the liberty. Amen. Where the Spirit of the Lord, there is liberty. Okay na. Meron pa ba? Luke 1:37, for with God nothing shall be possible. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Sunod po, Brother Joel. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. Praise the Lord. Through Christ. Sino pa po? Jerry yata. Wala na. Ay, si Chloe. Yes, wala pa kayong mga kaman. Praise the Lord. For the record. The record nyo. Amen! Praise the Lord! Ganito na si Chloe. 3 years old, di ba? Nag-memory verse. Nakakatuwa naman, ano? Patuloy po, ang bawat isa dito sa Galilee Pilgrim Bible Baptist Church. Makilala tayo na ang mga isinasapuso at ang mga sinasambit ay salita ng Diyos. Malaki pakinabang yan, kagaya nga ng patotoo ng tatay ni Kuya Joel. May time na may sakit siya, tapos talagang muntik na siyang lamunin ng maraming problema, di ba? Stress, anxiety, nahirapan pa yung paghinga. Pero yung salita ng Diyos, nung kanyang pinagbulay-bulayan at sinasambit pa sa kanyang bibig, di ba? Hindi niya namamalayan nung maayos na ang kanyang kalagayan. At malakas na ulit, nagko-construction pa. Di ba? So, meron ba? Ang ating mga bisita, meron tayo galing po malayo. Mag-share din sila ng memories. Brother James Sorechada from Muntinlupa, Original Baptist Faith Defenders. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Praise the Lord. All the verse to Pastor Dino Diaz from Iloilo, Pastor. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All Amen. things are becoming. Yun. Praise the Lord. At meron pa yung galing Davao. Mag-share din po ng memory verse, Sister Amari.
Niluin niyo po, dinayo po nila tayo, no? Pumunta sila dito para lang magsamba kasama natin. Sige po. Hebrews 11:1, the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen! Praise the Lord! Simang Divine! Yes, okay na? Tapos na? So, meron pa po ba na yung nag-prepare ng memory verse? Ayan. Kung wala na, meron ba si ano? Okay, wala naman na. Alright, kung wala na, i-welcome muna natin ang ating mga bisita. Siyempre, meron tayong regular visitor na kasama ni Jerry. Ang kanya pong katabi. I-welcome natin pala si Sister Giselle. Palapakan natin. Sister Giselle. Welcome ka po ulit sa pagsamang Baptist. Ano po? At siyempre si Sister Mary Jane. Palapakan natin. Our regular visitors. At sino pa po? Mga apo ni Tatay Ray. Palapakan natin. Then sila Moana, sila Bron, at sino pa ba mga regular visitor natin? Bisita pa. May first time ba? May first time visitor tayo. Wala tayo ngayong first time, ano? So, kada Sunday, hinikayat natin, no? Ang bawat isa ay makapagdalo. So, na nakaraan yun ay makapagdala ng bisita as our evangelistic Sunday na rin. At syempre po, patuloy natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ano po, sa oras na ito, sa ating Sunday School, meron po magtuturo sa atin. Galing po po Muntinlupa at pwede nyo rin i-follow ang kanyang page at kasama ko po siya sa pakikipag-usap sa mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang denominasyon upang itaguyod ang tunay na pananampalatayang mula pa sa Panginoong Kristo Jesus at mga apostoles na nakasulat sa ating banal na kasulatan ang Biblia. Sa walang pagtatagal, Brother James Sorachada, turuan niyo po kami. So, puri ng Panginoon. At pasensya na po kayo kung medyo yung boses is na nangangalakiwan ng ilan. At ito yung first time ko na nagturo po sa inyo at mag-share sa inyo ng doktrina. Kasi hindi lamang po tayo magbabasa ng Bible. Hindi lamang po tayo nakikinig. Pinag-aaralan din natin yung doktrina. Kung ano ba talagang pinaniniwalaan natin. Kasi kapag hindi mo kabisado yung paniniwala mo, mag-iiba ka ng pananaw mo. At pwedeng maagaw ka ng ibang maling paniniwala. So sa segment na ito, layunin po ng mga Baptist sa amin bilang mga Baptist, turuan ng tamang aral yung mga kapatid natin. Hindi lamang na sila yung tumalo dito at okay na, sabi na, kasi wala namang natutunan. Kahit mga bata po kayo, natatanda, may edad o wala, binata o dalaga, lahat po tayo dapat nag-aaral ng Biblia. Kasi alam niyo po ba, ako pinatutuwa sa mga bata kanina. Kasi sila po, kahit yung pinakamaliit po natin yung bata dito, alam po ang memorize ng Bible. Tapos tayo din natin alam, di ba? At sa totoo lang, ako po ay bunga din. Bunga din ako ng children. Ako po ay bata din na umpisa dito sa mga itong gawain. At wala pa ako talagang alam noon at wala akong interest noon kasi bata ako ngayon. Pero dahil dinisiplina ako ng parents ko, natutunan ko paano participate sa mga children's school. Natutunan ako yung exercise ng bata at talagang lumaki ako sa pagdadala sa mga bata sa church. So, wag po natin paliwalain yung mga bata niya kasi ito po ang so ngayon, bilang isang, hindi po pastor ha, ang pastor lang po si Pastor Ken at si Pastor Dean. Ako po ay isang normal lang na tao, kagaya niyo, nag-aaral. Sa totoo lang, ako ay isang manggagawa lang din, na nag-aaral din ng college. Nag-aaral ng elementary of course, high school, then nag-graduate ng college. Tapos nag-aaral din po sa Bible school at the same time. Sa inuna ko muna yung Bible school, then yung
secular. So natapos ko po is mass communication. Or yung mga Kristiyano, doon sa iba, although hindi naman natin sila inisulto, pero kino-compare natin, ano ba talaga ang paniniwala ng mga Baptist? At dapat ba natin alamin kung ano pagkaibahan natin sa ibang may paniniwala rin? Kasi dapat natin malaman, kasi sa totoo lang, kapag ang paniniwala yun dapat tignan natin. Kung yung bang paniniwala natin, hindi ba natin ay pupunta ba tayo sa impyerno? Kung tayo sa tinuro natin, hindi natin alam, pupunta pala tayo sa impyerno kasi mali. Hindi ayon kay Lord, hindi ayon sa Diyos. So dito po, meron po akong ibabahagi sa inyo ang paniniwala po ng mga Baptist tungkol sa Diyos. Naniniwala tayo na may Diyos, oo. Alam na natin yun, meron talagang Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero napakahalata naman na meron talagang Diyos. Kasi yung pag-ikot pa lang ng mundo, hindi po ma-explain ng mga doktor, mga scientists, kung bakit umiikot yan, walang tigil-tigil. 24 hours tuloy-tuloy, isang taon, 5 taon, tuloy-tuloy yung pag-ikot ng mundo. Hindi ho ma-explain ng mga matatalinong tao kung bakit nagkakaroon ng gabi, nagkakaroon ng araw, bakit pumapalit-palit yung temperatura. Hindi po ma-explain. Isa lang po ang makaka-explain noon. Kasi ginawa yan ng Diyos. Yun po yun. Ngayon, dahil naniniwala po tayo na may Diyos, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katangian niya? Tungkol sa kanyang pagiging Diyos? Ano ba siya? Kasi marami mga tao naniniwala sa iba't ibang paniniwalang may Diyos, pero malayo sa kung ano ang nakalagay sa kasulatan. May idea sila na maraming Diyos. May idea sila na isa lang ang Diyos, pero hindi naman nila ma-explain kung ano yun. Sabi nila, parang tao daw yun na nasa somewhere there. Hindi daw nila alam kung ano yun. Pero tayo, alam natin kung ano yun sa atin. At sa ating Diyos. Bago rin po isa kami lang. Dadali natin ang pag-aaral natin sa pagkikot sa Diyos na tayo ay talagang ruhan niya tungkol sa pag-aaral nito. Panginoon namin Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa inyo. Humingi ng tulong na sa pag-aaral po namin na ito, Panginoon, ay ikaw po ang magbigay ng kaliwanagan sa aming isipan, sa aming puso. Kung kami man ay may mga katanungan, ay tulungan niyo po kami na ito ay mabigyan ng sagot. At hindi lamang kami mga Kristiyano lamang. Kami ay mga Kristiyano sa labas ng aming bahay. Kristiyano sa buong aming bahay. Kristiyano kahit saan. Na naniwala sa tamang paniniwala na binabahagi namin sa aming kaibigan. Hindi na kakilala kay Yeso Cristo. Talangin namin sa pag-aaral na ito, ikaw po ang manguna, bigyan ng karunungan ng aking mga kapatid na nandito sa kanilang mabuhay na po namin, gising sila, pero mas pinili po nilang puntahan ng inyong bahay sambahan dahil gusto nila na pag-aralan ng inyong mga salita at sambahin ng Panginoon sa kanilang buhay. Talangin ko po, pagpalain niyo po kaming lahat at silang lahat, Panginoon. Na sila, Panginoon, ay nagkakaisa, hindi lamang sa bahay, sa kanilang tahanan, hindi dito sa church, Panginoon, sila ay natuturuan ng tama at itataguyod namin ng tama yung pag-aaral at pangangaral po sa kanila. Tubig dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, umpisahan po natin yung ating pag-aaral po, no? Ito po ay tinagalog ko lang kasi although may English po din, pero mas gusto ko magtagalogin natin para magamit natin yung wika natin. Pero kung may mga malalalim na Tagalog, susubukan kong gawin mas normal or mas simple. So, ang balangkas ng Trinidad. So, ano ba yung Trinity? Sa English, Trinity. Sa Tagalog, Trinidad. Ano ba ang Trinity? Ang Trinity ay paniniwala na ang Diyos ay isa lang. Ngunit, merong tatlong persona na umiiral. Tandaan natin, pinag-uusapan natin, hindi material ha. Hindi natin pinag-uusapan ng tao dito. Pinag-uusapan natin ang Diyos na walang limitasyon at makapangyarihan sa lahat at walang makakaarok sa kanyang pagiging makapangyarihan. Ang Diyos ay isa. Pag sinabi ko natin iisang Diyos, hindi ko siya binibilang na parang garapon. Hindi binibilang ko may dalawang garapon, tatlong garapon, hindi po ba? Isa po siya sa kanyang pagiging perfecto, sa kabuuan at sa kanyang pagiging takila at pagiging walang limitasyon. No? Ang persona ng Ama
Andyan mo, ang anak, si Yesu Cristo. Pag sinabi po natin anak, hindi po ito yung pinanganak na literal. Yan po ay isang pagbanggit bilang relationship. Kasi pwede ka namang tawagin anak ng isang tao, hindi ka naman niya talaga anak. Hindi na tawag ka niyang anak. Kasi gusto niya na may relasyon kayo na malapit sa isa't isa. Yun po yun. At ang Banal Espiritu or Espiritu Santo sa English ay Holy Spirit. Meron lang kung tatlong persona ang umiiral sa iisang Diyos. At paano po natin patutunayan na yan po ay turo ng Biblia, hindi po gawa-gawa ng mga Baptist. Sapagkat sinasabi nila ay gawa-gawa lang yung aral ninyo, wala sa Biblia yan. Kung tignan po natin, kung talagang wala sa Biblia. No? Unang talata natin babanggitin ay ang nakalagay sa unang Juan 5:7. Babasahin po natin ito. Maaaring English po yan, pero ngayon pa man, pwede naman natin Tagalogin. Dito po sa unang Juan 5:7, kahit babasahin ko po sa inyo, for there are three that bear record in heaven. May tatlo daw na nagpapatotoo sa langit. The Father, the Word, sino yung Word? Si Jesus. Siya yung salita ng Diyos na hindi nag-umpisa. Eh nakalagay sa Juan 1:1, sa pasimula, andoon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa 14, at siya'y nagkatawang tao. Si Kristo yun. Ano po yung talata natin? Pwede po ninyong basahin sa King James Bible, makikita po din yung talata na yun. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. These three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Hindi po, ang isang ito ay tatlong Diyos. Hindi po ganoon. Wala po tayong paniniwala na tatlong Diyos. We don't believe na ang Diyos ay putol-putol. Hindi po. Naniniwala tayo na ang Diyos ay eternal, infinite, hindi siya nasusukat, hindi siya may limitasyon, hindi siya maaarok, hindi siya pwedeng ilagay sa isang anyo o ilagay sa isang, kumbaga, parang shape, hugis, hindi po pwedeng ganoon. Siya po ay walang limitasyon, hindi mo siya pwedeng ikulong. Pero kaya niyang mag-anyo sa kung anong gugustuhin niya. Basta taayon sa kanyang kalikasan. Tatlo po dyan ha. Ang tatlong ito ay iisa or one. Hindi po, ang tatlong ito ay tatlo talagang Diyos. Walang gano'n. Mali po yung gano'ng isip. Malinaw, tatlong ito ay isa. These three are one. Diyan po nanggaling yung paniniwala natin ng mga Baptist tungkol sa Trinity. Ngayon, patutunayan natin sa lumang tipan na ang idea at ang doktrina ng Trinity ay makikita mismo kahit sa lumang tipan pa lang bago nagkatawang tao si Kristo. Tinuro na ng mga propeta ang Trinidad. Babasahin natin sa Isaiah chapter 48, verses 12 to 16. No? Kung inyo papapansinin, dyan sa talatang yan, pasensya na kung medyo maliit po siya, babasahin po natin yan. No? Sa Isaiah 48, verses 12 to 16, sa King James Version sa English, hearken unto me, O Jacob and Israel, my call. I am He. I am the first, and also I am the last. So, sino nagsasalita? Si first and si the last. Si I am the first and si I am the last. Siya yung nagsasalita dyan. Very obvious, Diyos ang nagsasalita dito. So, anong sabi ni first and the last? Yung Diyos. Na Diyos daw ng Israel, ng bansang Israel. Sa 13, my hand also had laid the foundations of the earth. Ginawa ko ang mundo. Ako ang naglatag ng mundo, sabi niya. And my right hand had spanned the heavens. Ako ang nagsukat sa mga kalangitan. Ako ang nagsukat sa sinupog. Sinukat ko yan. Alam kong sukat niyan. Pero hindi niyo alam ang sukat ng universe. Alam niyo ba, kahit ang mga scientists ngayon, ang sabi nila, ang universe ay hindi daw masusukat. Wala daw limitasyon. Kaya hindi nila alam kung ilan ba talaga ang galaxy, ilan ba talaga ang mga planets, ilan ba talaga ang stars. Sobrang dami, billions of stars na nasa universe natin. Pero ang sabi ng Diyos, sukat ko yan. Pero yan. Alam din niya ang mga pangalan natin. Kaya hindi niya tayo nilalapitan personal. Kilala na tayo, kilala niya tayo. Ganun katindi ang Panginoon natin, no? When I call unto them, they stand up together. Only assemble yourselves and hear, which among them had declared these things. The Lord hath loved him. He will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. Pag ibabanggit ng mga lugar-lugar ng panahon na ito. Tapos sabi ni Lord,
na I am the first and the last, na nagsabing siya daw ang naglatag ng pundasyon ng sanlibutan. Ang sabi niya sa verse 15, even I have spoken, ako ay nagsasalita. Yea, I have called him, tinawag ko ang Israel. I have brought him, dinala ko ang Israel. Ako ang nagtaka sa Israel papuntang Kanaan, galing sa Egypt, kasi sila ay nalibing sa Egypt. And he shall make his way prosperous. Gagawin kong magaan at matagumpay ang Israel, which is matagumpay talaga ngayon ang Israel. Napakayaman ng Israel at pinapautan pa natin ang Pilipinas. Sa Israel tayo bumibili ng mga high-tech na mga weapons. Totoo ang Biblia, pinagpala ng Israel. At naranasan natin ang pagpapala ng Israel. Hindi nagsisinungaling ang Bible. Come ye near unto me, ye this, hear ye this. I have not spoken in secret. Hindi ako nagsasalita na patago. From the beginning, mula sa umpisa. From the time that it was, ang lahat ay nalalag. There am I, andun ako. Sa umpisa pa lang, andun ako. Again, sino nagsasalita? Si first and the last, na naglatag ng foundations of the earth. Tinawag daw niya Israel. Siya daw ay nagsasalita. At sabi niya, there am I, and now the Lord God. So si Lord ang nagsasalita, sabi niya, mayroon pa siyang nabanggit na Lord God. So si Lord God, sabi siya na may Lord God. Hindi pa natin sila sabing may Lord God pa, hindi ganun. May Lord God lang kasi isa na lang sila. And His Spirit had sent me. So doon yung nagsasalita na first and the last, na siyang naglatag ng mundo, at binanggit din niya ang Lord God, at binanggit din niya ang Espiritu na nagsubo daw sa Kanya. Bakit may tatlong persona dyan? Sasabihin nila, wala namang Trinity dyan na nababasa, hindi naman ba mababasa ang dyan? Ang argumento ko dyan, ang linaw-linaw, may nagsasalita na Panginoon, gumawa ng mundo, tapos binanggit niya na ang Panginoong Diyos, ang Espiritu ng Panginoong Diyos na yun, isinubo daw siya. So malinaw na andoon, umiiral ang tatlong persona na ito na nahayag sa bagong tipan, na yung pala ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na iisa. Yan po yung lumang tipan na ebidensya o kuweba na ang Trinity na pinaniniwalaan natin ay nandoon. Ngayon, sa aklat ng Matthew 28:19, inihayag na ni Jesucristo kung sino-sino yung nandoon sa Isaiah 48. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, go ye therefore and teach all nations. Si Jesus ang nagsasabi dito, baptizing them in the name of the Father, isang persona, the Son, and the Holy Ghost. So sabi ni Kristo, bautismuhan ninyo ang lahat ng tao. Saan mo kayo pupunta? Bautismuhan niyo sila. Gawin niyo sila mga alagad ko, gawin niyo sila mga followers ko. Tapos bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Father, ng Son, at ng Holy Ghost. Wala na siyang pinagit na makapat. Tatlo lang. Mamaya papaliwanag natin kung bakit tatlo lang. Bakit hindi lang 4 at hindi lang 10. Hindi namin natin kung bakit tatlo. Ngayon, dito muna tayo sa may mababasang Trinity ba sa Biblia. Ang sabi kasi ng mga ibang hindi naniniwala ko sa paniniwalang Baptist, gawa-gawa lang ninyo, wala namang mababasa sa Biblia yan. Invento lang ninyo mga Baptist yung paniniwala nyo sa Trinity. Ito kung sasabihin natin sa kanila, meron po tayong mababasa sa Biblia, at sa ibang translation, malinaw na binanggit ang Trinity. Halimbawa, ito kung binibigay po natin. No? Maliban sa merong letra na mababasa, andoon din yung konsepto kanina nabasa natin. So, merong konsepto, merong letra. Patunay na hindi tayo gumagawa-gawa ng inventong aral. Kaya pinag-aaralan natin ang Biblia. Parang alam natin kung anong pininiwalaan natin. At anong pinaglalaban natin. Ang sabi po dyan sa Amplified Bible, kung mababasa po ninyo, ang sabi po dyan, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb, our salvation is the, nakasan po ninyo, Trinities, to give, and to God the Trinity. Alright, malinaw po yan ha. Hindi lang sa pinatutunayan natin na may mababasang salita, kahit sa konsepto, doon po ang Trinidad. Kung ayaw po nila paniniwalaan yan, problema po nila yun. Kung sa atin po, alam natin kung ano pinaniniwalaan natin at ipapangalan natin. Yang sabi nila, bakit pinaniniwala sa tatlong persona? Hindi ba tatlo na yun? Hindi ba nakakalito yun? Sa'yo nakakalito yun kasi hindi ka naniniwala. Pero ang Diyos, malinaw, pinahayag niya kung paano siya nag-i-exist. Hindi kung paano ka nag-i-exist. Paano siya nag-i-exist. Diba? Hindi natin pwede diktahan ang Diyos, dapat ganito ka lang. Hindi, dapat
ano siya ang bahala ng pakilala sa sarili niya, hindi ikaw. Kasi tao ka lang, hindi ka alam niya. Wala kang karapatan na lagyan ng patungkulan ng Diyos kung ano siya. Tama? So dito babasahin po natin sa Romans 3:30 na kahit na naniniwala tayo na may tatlong persona, iisa pa rin po yan. No, yan po yung iisang pagka-Diyos, iisang kalikasan. No? Hindi sila iisang, parang hindi sila ganito, no? Hindi sila parang malulugay ba? Na, halimbawa, dako, may tatlong pitas ba yun? Anong tawag po siya? Hindi po gano'n ang Diyos. Ang Diyos po ay, siya ay transcendent. Ibig sabihin, lumalampas siya kung ano ang kakayanan ng tao at kung ano ang katangian ng tao, mas lumalampas pa siya doon. Hindi siya limitado. Halimbawa, kung ikaw ay isang persona, isang tao, kasi tao ka, doon na hindi ka pwede tatlong persona. Kasi isang persona ka alam, limitado ka. Pero ang Diyos, kaya nang limitan kung ano ka. Kaya hindi pwedeng limitahan ang Diyos kung ano siya. Ano ba? Sabi dito, Romans 3:30, there is only one God and makes people right with Himself only by faith. Whether they are Jews or Gentiles, iisa lang daw ang Diyos. So, hindi po pwedeng tatlong Diyos, apat na Diyos, wala pong ganun, hindi ko natin kailangan paniwalaan yun. Ang sabi ng Biblia, only one God lamang. So, naniniwala ba tayo sa tatlong gods o only one God? Only one God. At ang only one God dito ay mayroong tatlo. Sino yung una? Pangalawa? Tatlong Diyos o isang Diyos? Very good po, mga Baptist, no? Kasi malito kayo eh. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Holy Spirit ay Diyos. Ilan Diyos? Sabi niya tatlo. Hindi po tatlo. Kasi hindi naman putol-putol ang Diyos para tatlo. Sila ay iisang perfecto, iisang buo. Sila ay iisang kompleto. No? Hindi pwede putol-putulin natin. O ngayon, tuloy po natin, no? Bakit tatlo lang? Kasi ang sabi sa Biblia, mayroong tatlong pangunahing personal na faculty. Alam niyo ba yung faculty? Yung pagiging Diyos ng Diyos, yung kanyang pagiging siya, yung kanyang pagiging person, no? Tatlo lang kasi ang umiiral doon. Halimbawa, sabi po dyan sa ating illustration, dahil sa kanyang kapangyarihan. Yung kanyang kapangyarihan, personal po to. Personal po itong power niya. Lumika po itong power niya. At makikita po natin yung talata sa Jeremiah chapter 10 verse 12. Ano po nakalagay doon? And then, He had made the earth by His power. So yung kanyang power ay lumilika. So personal faculty ito. Personal itong power niya. Hindi ito parang gamit, hindi ito parang material. No? He established the world by His wisdom and had searched out the heavens by His discretion. So, ang kanyang power daw ay nakapaglikha. Balik po tayo doon sa atin. And then, siya ay naglikha sa pamamagitan ng kanyang wisdom. So, ang kanyang wisdom, ang kanyang katalinuhan, lumikha rin. Yan po makikita sa Proverbs 3:19. No? The Lord by His wisdom founded the earth. By understanding had He established the heavens. So ang Panginoon, sa kanyang wisdom, lumikha siya ng earth. So kanina, yung power niya lumikha. Ang kanyang wisdom naman, lumikha. So, dalawang faculty na yun. Sa pangatlo po, balik po tayo atin sa pangatlo. Ayan. Kanyang salita. Una, kanyang kapangyarihan, ang pinakaunang personal faculty niya, yung power niya na naglikha. Pangalawa, yung kanyang wisdom. Pangatlo, yung kanyang salita na. At ang patunay na lumikha ang kanyang salita ay nakalagay po sa Psalms chapter 33 verse 6. Sige po. Ayan po, thank you so much. Sabi po dyan, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. So ang kanyang word, lumala. Una, yung kanyang power, manlalala. Yung kanyang wisdom, manlalala. At ang kanyang salita, manlalala. Hindi po yung tatlong Diyos na iisang Diyos lang yun na may tatlong personal na faculty.
At ganun po siya nag-i-exist. Sino ba kasi yung power niya? Hindi siya. Sino ba yung wisdom niya? Ang sabi ng Bible, ang Holy Spirit. Nakit po tayo ang ating okay. Sige po, okay pa. Sige pa. Sige pa yun. Parang mo ba yun? I think so. So, tandaan natin yung power niya, kanso. No? Ngayon, meron siyang wisdom, meron siyang karunungan, meron siyang, yun nga, yung kanyang sariling kaalaman, hindi na natin. Ito ay ang Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 11, But God had revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things. Ang Espiritu ng Diyos, yun daw yung nagsisiyasat sa mga bagay ng Diyos. No? Siya nakakaalam. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So ang karunungan ng Diyos, mismo yung Espiritu niya. Yun yung Holy Spirit, yung siya yung wisdom yun. Sino naman yung salita? I think yung salita yung pababa. Basahin natin yan. Yan po, simple. Yan, David. Ngayon, kanina na pag-aralan natin, yung kanyang kapangyarihan, which is yung Father, yung wisdom niya, yung Holy Spirit, yung kanyang word na si Jesus. Ito po yung talata natin babasahin. Ang unang Juan 1, mga talatang 1 at 2. That which was from the beginning, which we have heard, narinig namin, which we have seen, nakita namin siya, which we have looked upon, natingnan namin yung from the beginning, nakita namin siya, nahawakan namin siya kung sino siya, and our hands have handled. Nakasama pa nga namin siya. Sino yung nakasama nila? The Word of Life. So yung Word of Life nakasama nila, sino ba itong Word of Life na to? Si Kristo mo ito, na nagkatawang tawag ng anyong tao, galing sa langit, Diyos po yun, lumamit ng katawan, tayo, tapos sinamahan niya yung mga apostles niya. At na-experience ng mga apostles ang buhay na kasama mismo si Jesus. 2,000 years ago. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you the eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. So yung word of life, kasama daw ng Ama. Sino ba kasama ng Ama? Siyempre, si Kristo. Yung word. Kaya tatlo lang po yun ha. Yung kanyang power, which is yung Ama, may power po yun. Ang kanyang wisdom, Holy Spirit, at ang salita niya na si Kristo. Tatlo lang po ang personal faculty ng Diyos. Hindi na po 4, hindi po 2, hindi po 10, hindi po 15. Tatlo lang. No? Ngayon, yung pong paniniwalang yan ay pinatotohanan po yan ng isa sa mga mas nauna sa atin na Kristyano noong 2nd century. Basta tayo natin basahin si Tertullian. Yan po, no? Pakilala ko lang po muna sa inyo si Tertullian. Si Tertullian po, isa po rin siyang kagaya natin na Kristyano. 2nd century po siya nabuhay. Matagal ng panahon. Pero siya po ay Kristyano din kagaya natin. Meron po siyang sulat. Ang sulat po niya ay pinamagatang Apology. At makikita po yung sulat niya sa Apology, chapter 21, binanggit po niya kung anong paniniwala ng mga Kristiyano. Sinulatan niya po dito, mga Kristiyano din. Kasi may mga maling aral na kumakalat po sa panahon nila na tinutulungan niyo yung mga Kristiyano na malaman kung anong tama at huwag pumanig doon sa mali tinuturo sa inyo. So sinasabihan yung mga Kristiyano, ito yung paniniwala natin. Galing sa Biblia naman ito pinag-aaralan na natin kanina. Pero ayon sa sulat ni Tertullian, ito yung kanyang sinabi. We have already asserted that God made the world, gumawa ang Diyos ng world, and all which it contains by His word and reason, which is wisdom, another word for wisdom, and so binanggit niya dito yung tatlong faculty or tatlong personal faculty ng Diyos sa kanyang kaisahan. Andyan ang word, wisdom, or reason, or power, lumika ng mundo. So tatlo lang po, may nakita ba kayong 4 po dyan? Tatlo lang po yan. Ngayon po, ano pong kahalagahan, no, ng Trinity? Mamaya malalaman natin. Pero, paano nga ba natin i-explain ang Trinity? Kasi sobrang hirap na naman ipaliwanag yan kung hindi natin alam. No? Sa Diyos kasi ganito, no? Di ba, isa lang ang kalikasan ng Diyos, isa lang yung nature niya, isa lang yung essence niya, isa lang yung katangian niya, isa lang yung ina siya.
ang kaisahan niya. Pero sa kaisahan ng Diyos, yung oneness ng Diyos, may tatlong persona, which is ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. Tinagalog lang natin pero totoo na siya nagde-define kung ano ang iisang Diyos. Ihalin tulad lang natin sa ating ilustrasyon. Paghahalin tulad lamang. Ito po din ay ayon din naman sa secular na pag-aaral. Ayon lang to sa itong sa kabila. Dito kasi pang Biblia na yun eh. Dito pang secular, pang hindi maka-Diyos na idea. Pero pinatutunayan nila na ang tao, bagamat isang persona ang tao, mayroong tatlong personalidad pa rin na bumubuo sa kanyang kalooban, sa kanyang pagiging isa. Ano po yun? Ito po ay ayon sa mga psychologists. Ayon po to sa mga nag-aaral ng kaisipan ng tao, mga psychologiya, mga psychologists po ito. Ayon po sa pag-aaral po nila, sinasang-ayunan po nila na ang tao ay mayroong tatlong personal faculties, which is yung tinatawag po nila na ID or yung id, yung ego at saka yung superego. Yan pong tatlong yan, personalities po yan. No? Na bumubuo sa isang tao, sa isang nag-i-exist na tao. Yan po ay binibigyan na natin ng diin na kahit sa aspeto ng pangtao ay merong ganyang kahalintulad ang Diyos. Kaya alam natin na hindi gawa-gawa at invento ang aral na yan. Ngayon, para matapos po tayo, aalamin na po natin yung kahalagahan kung bakit natin kailangan maniwala sa Trinity at bakit kailangan natin tanggapin ang Trinity. At ano ang mga kahalagahan nito sa pananampalataya natin? Anong kinalaman niya? Ano bang effect niya? Ano bang purpose niyan? Bakit kailangan paniwalaan niyan? Kasi una, kailangan natin paniwalaan yan para maligtas tayo. Kasi pag hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, ayon sa Biblia, ikaw ay mapapahamak. Meron tayong talata po dyan, no? Try mo natin ibaba. Yan po yung talata na nagsasabi po dito na kapag hindi ka maniniwala na si Kristo may totoong tao, ikaw ay sa Antikristo ka. Ikaw ay hindi sa Diyos. Ang sabi dyan sa unang Juan 4:2 at 3, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesses not that Jesus is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist. Tagalog, kapag hindi ka maniniwala na si Jesucristo nagkatawang tao, kasi Diyos nga po siya, hindi naman siya kung tao lang siya, hindi wala na siya pagkakatawang tao kung tao na siya, di ba? Ang sabi, kapag hindi ka maniniwala na si Kristo nagkatawang tao 2,000 years ago, no? Ikaw daw ay hindi sa Diyos. Antikristo ka. Hindi tayo magbabanggit ng ganong paniniwala na ibang mga religion. Ang sabi lang dito, kung meron mga religion na paniniwala nila, hindi Diyos si Kristo, hindi katawang tao, eh sila daw po ay Antikristo, hindi sa Diyos. O, hindi po tayo magyayabang. Sabi lang natin, sinasabi na ng Biblia na alam na ng Biblia kung anong tawag doon sa mga ganong tao. Mga Antikristo daw at hindi sa Diyos. Kaya pag hindi ka maniniwala na si Kristo ay Diyos, malinaw na hindi ka sa Diyos. Yun po ha, tandaan po natin yun. Gusto niyo po bang sa Diyos kayo? Paniwalaan niyo na si Kristo nagkatawang tao at Diyos. Yun po ha. Pangalawa, yung pabalik po atin. Bakit kailangan natin paniwalaan ng Trinity? Kasi dahil sa pagkakaisa. Yung sinasabi dyan na pagkakaisa, upang paniwalaan na tayo ay nasa walang hanggang pagkakaisa. Meron tayong uhaw sa pagkakaisa. Meron tayong uhaw sa pagkakasundo-sundo. Kasi ang Trinity, hindi sila nag-away-away. Hindi sila nagtatalo-talo. O ako mas Diyos sa'yo, ikaw hindi ka mas mapapaka lang Jesus ha. Ganun. Sila ay iisa na, sila ay united or unified. Sila ay in one, in agreement. Ganun din dapat tayo mga believers. Pag alam natin ang tama, iisa tayo doon. Huwag tayong lumaban doon. Sabi ng pastor, umatin ka sa church, ayaw mo. Kasi napagkakaisa natin. Sabi ng Biblia, mangaral ka ng salita ng Diyos, ayaw mo. Gusto sila ng pastor lang, sila pugi mo lang, kami lang, may iba lang. Ayaw mo, kasi gusto mo, manood ka lang. Kasi may pagkakaisa natin. Diba? Kailangan nalang may pagkakaisa para ilaganap natin ang ibang milyo. Hindi naman kinakailangan magpagdebate ka eh.
Hindi natin kailangan yun, no? Ang atin lang, i-share natin si Jesus Christ. Tatanggapin nila, that's good. Ayaw nila, okay lang. Walang kalugihan doon. Ang mahalaga, meron kang paglilingkod, may bunga ka, i-bless ka ni Lord, meron kang reward pagdating sa langit. Diba? Kasi nga, we are trying to show to the people na ako ay Kristiyano, gusto ko na maligtas ka, alam ko mapapahamak ka kasi wala sa iyo si Jesus Christ. Naawa ko sa iyo, gusto kong i-share sa iyo ang gospel. Nag-share ba tayo ng gospel sa kakakilala natin? Maaring may nahiya ka, pero ipatuloy mo na tulungan ka ni Lord. At nandito naman kami para may mga katulungan kayo, sasagutin po natin yan. At pwede din na kung may time man, si Pastor Ken magtuturo, pwede kayong sumama kung paano siya mag-share ng gospel. Para yung mga kakilala yung kaibigan nyo, ma-invite ninyo, at share ang video. Di ba ang ganda na makapag-share ka ng kaligtasan, hindi lang ikaw yung ligtas, sinishare mo na ang kaligtasan sa ibang mga hindi ligtas. Kawawa naman kung ikaw sa langit ka nga, yung kaibigan mo, ka-close mo, yung mapakumpare mo sa impyerno pupunta, hindi naman maganda yun, di ba? So panahon na para i-share mo natin ang paniniwala natin ng gospel ng kaligtasan ni Kristo. At dapat may pagkakaisa sa pangalan ng Trinidad, no? Pangatlo, pag-ibig. Dapat natin paniwalaan ng Trinity dahil sa pag-ibig. Upang paniwalaan na tayo ay nasa maka-Diyos na relasyon at obligasyon natin ang pag-ibig. Tingnan po ninyo ang Trinity po, no? Ang kanilang pagmamahal po is eternal. Nandoon na. Hindi pa nalika ang earth, hindi pa nalika ang lahat ng tao, meron na silang pag-ibig. No? Nag-a-apply na sila ng love. Therefore, ang love ng Diyos na dapat nasa atin ay eternal din. Ang love ng Diyos na nasa atin, dapat obligasyon. Hindi lang to, dahil gusto lang kitang mahalin, bukas ayaw ko na maging masugit ako sa'yo bukas, ngayon lang ako medyo mabait sa'yo bukas, ayaw ko na kakalaban din na kita, kakakanto ka na kita bukas. Hindi naman ganda yun. Parang ganun, mabait si sister kasi nakatin ng church. Nag-bless daw siya, mabait daw siya, wala mo na siyang gulo. Mga bukas makalawa, biglang iba na ugali. Hindi po gano'n. Pero natural po yun. Naintindihan ko natin, tao lang po tayo, walang perfecto sa atin. Nagkakasala minsan, nagkapagmura, nadapalo ay Pikachu. Di ba? Bumura agad, no? Putakti daw. May nakita putakti kasi. So, nagmura. Mga kapatid, no? Ipanalangin natin sa Panginoon na tulungan tayo. No? Kasi siya naman magbabago sa atin, hindi tayo. No? Huwag natin pilitin yung pagbabago. Gusto ko magbago. 1 year, ganito gagawin ko. Isang taon hindi ako mag-ano. Akala mo lang yung kaya mo. Bukas makalawa, pagkasabi mo wala, paglabas mo lang yan, din na yung mga temptations. Ano ka pa rin? So, ipasa Diyos mo, Lord, hindi ko kaya ito, Panginoon. Hindi ko kaya magbago, hindi ko kaya maging matino, magulo akong tao, masama akong tao, hindi ko kaya patuloy ng ibig ko. Panginoon, tulungan mo ako, gawin mo akong bago. Maging seryoso ka, hingin mo sa Panginoon. No? Tutulungan ka ng Panginoon, naniniwala ko, tutulungan ka ng Diyos. No? Sa pag-ibig, no? Sapagkat ang pag-ibig natin ay obligasyon. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pag-ibig mo ay obligasyon. Hindi okasyon. Okay ha? Araw-araw, dala-dala mo ang pag-ibig ng kahit sa mga tao na tarang hirap mahalin. Kahit na, sorry po sa word, kupal na. Mamahalin ba yung kupal na katibahay mo? Gusto, hirap mahalin pa sa ito. Bullshit talaga ako eh. Sa'yo lang yan kasi tao ka. Pero pag sinamahan ka ng Panginoon, hindi ka sa kanya ng tulong, kahit mahirap pa yan mahalin, tutulungan ka ng Diyos, paano ipakita pag-ibig sa mga tao. Amen. No? Mahirap talaga. Ganun talagang Kristyano eh. Ganun talagang buhay. No? Kaya nga tayo nagdidepende sa Panginoon, kaya nga tayo araw-araw nagdadasal, kaya nga tayo nagbabasa ng Bible, kaya nga tayo pupunta linggo-linggo dito, kasi lagi tayo humingi ng tulong. Paano kung di ka na nakapunta dito? Paano kung di ka na nagbabasa? Paano kung di ka na nag-aaral? Mananalangin? Anong mangyayari sa'yo? Wala ka ng pag-ibig. At pag wala ka ng pag-ibig, hindi mo mababago ang society mo. Hindi mo mababago ang kapitbahay mo. At mas lalong dadami mga kriminal, mas lalong dadami mga estudyante na nananaksak ng mga kaklase na namamaril. Kasi wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi nila obligasyon ang pag-ibig. Opo? Ganun po kahalaga ang paniniwalang ito. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, pag tama ang paniniwala, tama ang buhay. Pag mali ang paniniwala, mali ang buhay. So tayo po manlangin. Maraming salamat po Diyos sa araw na ito na kami Panginoon ay sobrang na-bless sa mensahe ninyo. Kayo nagsalita, kayo nangaral sa amin. Kami nakikinig lamang kami, nag-aaral lamang Panginoon. Salamat po Panginoon at ngayong oras na ito, bilang mga Kristyano na hindi naman perfecto, araw-araw Panginoon kami
nakakaranas ng pagsubok, kahirapan, mga iba't ibang pangyayari na minsan ay natutumba kami. Minsan kami ay nadadaig, Panginoon, sapagkat kami ay tao lamang. Pero dalangin po namin, Panginoon, na sa mga kapatid namin na ito, sa bawat isa sa amin, lagi na kaming samahan, turuan, ibangon, ihayo, ano man ang mga pagsubok na yan, malalapasan po namin, ma-overcome po namin, at mas lalo po namin matutunan ang mga bagay na kung ano man hindi tamang sundin gawin, alam na po namin kung saan kami lulugar, Panginoon, sapagkat natutunan na namin sa karanasan at sa inyong mga salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ano man yung mga pagkukulang ng bawat isa. Kung malaki man ang pagkakasala namin sa inyo at sa kapwa namin, humingi kami ng pagkatawaran, kalinisan sa inyo, at bagamat kami patuloy na buhay sa mundo nito, nawa mag-enjoy kami lagi sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang siyang gawin ng aming buhay ng pamilya. Kaya kami patuwaran po sa Panginoon, at gawin namin, at kaya kami patuloy sa salita ng aming buhay. Kaya kami sa Panginoon, Nasa average, within 10 minutes,